So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po guys, pag-usapan natin itong naging banat at maaanghang na binitawang salita ni Ramon Tulfo dito sa kanyang so-called best friend na si former President Rodrigo Roa Duterte. So binanatan niya guys to the highest level at hindi niya kinonsinte ang kamalian ng kanyang kaibigan. Tinawag niya ba namang wala kang delikadesa? Talagang nakaka-proud no si Montulfo na kahit alam naman natin na medyo barumbado yung taong yan, abay kahit papaano pag tumama, literal na may tama talaga. 'Di ba? May nagagawa rin palang tama itong si Ramon Tulfo. Alam nyo guys, hindi na sa akin talaga totally bago kung itong si Ramon Tulfo or si Montulfo, banatan niya ng banatan itong si President Marcos kasi itong si Montulfo ay isa pong appointed ni former President Duterte, if I'm not mistaken, taong 2018 bilang special envoy ng China. So, 'di ba, uso kasi dito guys sa bansang Pilipinas na kapag nakagawa sa iyo ng mabuti or di kaya napakinabangan mo ang isang tao, uso pa din yung pagbabayad ng utang na loob. So, depende sa ginawang pakinabang niya sa iyo sa buhay mo. 'Di ba? Ganun po guys, yung reality dito sa Pilipinas. Kaya kung mapapansin nyo, itong si Robin Hood Padilla, 'di ba? Na yung kanyang simpatsya nandito kay Kibuloy kasi sabi nga ni Robin Padilla, bakit ko aanuhin yan? Comrade ko yan. Hindi naman tama ang ginagawa ni Senator Risa Ontiveros. Napaparatangan daw siyang kriminal. Hindi naman po pinaratangan ni Senator Risa Ontiveros na kriminal itong si Kibuloy. Bagkus kaya nga sinasagawa ang investigasyon doon sa Senado in aid of legislation para po mapunan ang gapses ng ating mga batas at malaman natin kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at yung totoong humihingi ng hustisya. Tingnan nyo din itong si Bato at si Go. 'Di ba yung loyalty nila dito din kay former President Duterte kasi nga malapit sa kanila, kaibigan nila, in-appoint sila, so napakinabangan nila. So kaya nga guys, napaproud ako dito kay Ramon Tulfo kasi hindi niya tinolerate itong maling ginawa ng kanyang kaibigan. So, saludo Montulfo, no? So, una na nga din dito, guys, if you will remember, yung banat niya, dito kay Bato de la Rosa, sabi niya pa nga, bakit ka matatakot kung wala kang kasalanan? So, ukol po yan sa usapin ng ICC. And isiniwalat niya din na itong si former President Duterte noon ay, supplier, associated siya sa drug-related business. Yan po yung sabi ni Ramon Tulfo. So, ngayon nga, guys, meron siyang panibagong mainit-init at maanghang na banat kay former President Rodrigo Roa Duterte at kay Sara Duterte. So, itong issue na to guys, yung pagtatawag niya ng delikadesa, ito po guys yung issue na ipinalulutang po ng mga attack dogs ni former President Duterte sa presidential 2028 ang Duterte-Duterte tandem. Kasi ang nangyayari kasi guys, parang lantarang political dynasty po ang kanilang ginagawa, which is tinututulan po ni Ramon Tulfo. Kung sa Davao, epektibo po yan sa inyo, mayor si Digong, vice mayor si Sara, tapos magmi-mayor si Sara, magba-vice mayor si Digong. Kung sa Davao, epektibo po yun, dito sa buong Pilipinas, hindi raw po. So ngayon, basahin natin itong article. Kasi kakasulat niya lang March 18. So, balik kahapon. So, sabi dito, wala na ba silang delikadesa? Yan po yung sabi ni Montulfo. So, ipinalulutang ng ilang kaalyado ng mga Duterte ang tandem ni Sara at Digong sa 2028 presidential election. Which is, ito na nga po guys, yung Duterte-Duterte.
So, ang Duterte ticket ay nirekomenda ng dating presidential legal advisor na si Sal Panelo sa prayer rally in support of Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio, kamakailan. So, marami sa nag-attend ng rally ang nag-aproba. Syempre, magkakakampi sila at isa lang yung prinsipyo nila doon sa field na yun, 'di ba? Kundi sirain si President Marcos, 'di ba? Papangitin ang mukha ng administrasyon at mag-create ng himagsikan para patalsikin itong si President Marcos. So ngayon guys, Sara Duterte naman daw for president and Rodrigo Duterte for vice president. Yan ay lantarang bulgar na political dynasty. Yan po guys yung tinututulan ni Ramon Tulfo. Ang pangit naman ata ng ganoon. 'Di ba? Pangit ng mindset nyo. Uy, 'di ba? So ngayon, ito pa yung kanyang pagdadagdag. Kung tanggap sa Davao City, kung saan dating naging mayor ang mag-amang si Sara at Digong, hindi naman siguro tatanggapin ng mga botante ng buong bansa. Yes, totoo guys, kahit ako, hindi ko gusto na Duterte sa 2028. Kasi guys, may issue na nga sa 51 billion, may issue na nga sa confidential funds itong si Sara Duterte, 'di ba? Tapos magtatandem pa yung mag-ama. So ano na lang yung mangyayari sa bansa? Tingnan nyo guys yung naging history ng Pilipinas nung panahon ni Duterte. Nilubog tayo sa utang. 'Di ba? Pinapasok yung mga pogo na kung saan nag-create ito ng matinding losses sa kaisipan ng mamamayang Pilipino. May mga nanay nagbebenta ng kanilang anak, merong mga asawa, nagbubugbugan sila dahil yung isa sinugal yung pera, dapat na pambili ng pagkain at gatas, di ba? So, pinapasok niya yung masamang ehemplo for the taxes ko, no? Di ba? Hindi niya man lang inisip yung realidad. Di ba? Oo, meron silang taxes, pero ang nangyayari, sinisira naman ng bayan. Kakarampot na nga lang yung taxes, pinayagan mo pa. Yung issue sa Farmally, 'di ba? Yung madugong bloody drug on war, 'di ba? Grabe ang pangit po ng iniwang liderato ni former President Duterte dito sa ating bayan na madami pa din ang nabudol. Madami pa din guys ang tipo na napaniwala nila sa kanilang mga hidden agenda. 'Di ba na mabuting tao kuno sila, mahal kuno nila ang taong bayan, pero ang nangyayari taliwas naman po sa kanilang sinumpaan dito sa bansang Pilipinas. So ngayon, sabi pa dito, sa Davao City ay nagpapalitan ang mga Duterte bilang mayor at vice mayor. Mayor si Sara, vice mayor si Digong. Mayor si Sara, vice mayor naman si Paulo Duterte, na ngayon naman ay congressman. Si Baste, ang pinakabunsong anak ni Digong, ang kasalukuyang mayor ng Davao City. Wala na bang iba? Yan po yung tanong ni Mon Tulfo. Sabi niya, hindi lang naman sa Davao City umiiral ang political dynasty. Well, it is true guys. Sa bansang Pilipinas, sa mga maliliit na lugar, umiiral pa din guys yung political dynasty na yan na parang ginagawa ng negosyo. Itong, 'di ba? Pagiging mayor, congressman, yung magkakamag-anak na hindi na nila ibibigay sa iba yung pwesto. Tapos kapag may kumalaban sa kanila, ang ginagawa nila guys, tawag dito, binabantaan nila, 'di ba? Kaya nga dapat manalo si Migs Nograles bilang mayor doon sa Davao, para naman sa ganon, sipain itong si Baste. Kasi si Baste wala ding delikadesa, di ba? Na sinabihan na mag-resign na lang daw si President Marcos. In the first place, ano yung karapatan mo para ipag-resign itong ating presidente? Hindi ka pa nga nangangalahati sa ating Pangulo based sa kanyang mga experience, tapos ikaw ipaparesign mo ng ganun-ganun lang. Di ba? Asan yung delikadesa mo? So ngayon, lahat yata ng sulok ng bansa ay may political dynasty. O ang namumuno sa isang lugar ay mag-ama, mag-ina, mag-asawa, magkapatid, or magpipinsan. Kung sa political maturity ang mga botanteng Pinoy, di sila nag-iisip sa pagboto ng kanilang mga kandidato. Basta mabigyan sila ng pera sa campaign period, ang nagbibigay sa kanila ng pera, ang iboboto nila. Uso kasi dito sa atin guys yung vote buying. Sabi pa nga dito,
Kung may kakapiranggot na delikadesa si Sara ay di na siya dumalo sa rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, kung saan ang mga rallyista ay nananawagan na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinagkatiwala ni BBM, ni President Bongbong Marcos, ang pamamahala sa bansa kay Vice President Sara habang siya'y nasa abroad on official trip. Yun na nga po guys yung pinupunto ko, na presidente natin, 'di ba, caretaker ng bansa, itong si VP Inday, na dapat itong si Inday, ang ginagawa niya, nangunguna siya sa katahimikan, 'di ba? Nangunguna siya na palaganapin ang peace, 'di ba? Hindi niya dapat tinotolerate ang mga ganong gawain. Kung meron mang paghihimutok, himagsikan na nangyayari, may mga prayer rally, pwede niyang gawa ng solusyon. Ang ginawa kasi ni Inday, siya po yung caretaker ng bansa, pero ang ginawa niya, umattend siya doon sa prayer rally. 'Di ba, which is nakakalungkot yun. Kasi parang ginagawa niya, tinotolerate niya itong mga ganitong gawain. Tapos, alam nyo guys, kung ano yung laman ng prayer rally, Marcos resign. 'Di ba? Nakikiisa siya sa pagpapabagsak ng ating Pangulo, which is nakakalungkot. 'Di ba? Mantakin mo, presidente ka, caretaker ka ng bansa, tapos ikaw pa yung pasimuno ng kaguluhan. 'Di ba? Tapos gusto nyo 2028 Duterte? Bay, tarantado. Feeling kasi nila guys, inaatake sila ni President Marcos dahil nga unang-una may issue sa confidential funds, issue sa SMNI, issue dito kay Kibuloy. 'Di ba? Ang akala nila inaatake sila ng ating pangulo. Where in fact, hinahayaan na lamang po ni President Marcos ang ang justice system natin. Hindi niya without execution guys. Pag mali ka, hindi dapat i-tolerate. Yan po yung dapat natularan nating mga Pilipino. Yung di porke tinulungan si President Marcos ng SMNI kuno, ay ito-tolerate niya na yung mga maling ginagawa ng SMNI. 'Di ba? Yung paglipat ng ownership, may problema. Yung pag-fake news, may problema din sila. Pang-red tag, may problema din sila. Di ba pag mali, itama. Hindi i-tolerate. Kasi if you were a truly friends, dadalhin mo sila sa kabutihan. Di ba? Dadalhin mo sila sa katotohanan. Hindi yung mali na nga, tapos tinotolerate mo pa. Eh di sana hindi ka na lang nagpresidente kung nagbabayad ka lang rin ng utang na loob sa mga di umano tumulong sa'yo. Pero sa totoo lang guys, hindi naman tinulungan ng SMNI itong si President Marcos. Yung totoo dito, si President Marcos ang tumulong sa SMNI dahil kung wala si President Marcos, hindi makikilala ang SMNI. Okay? Sabi pa dito, bilang acting president ay dapat din na siya nag-attend sa rally kung saan nandoon din ang kanyang amang si Digong na bumabatikos ng todo kay President Marcos. Ako guys, sa totoo lang, mas tanggap ko kung si Digong lang yung nagsasalita doon. Kasi alam naman natin itong si Digong, minsan pag inaatake ng fentanyl, kung ano-ano yung sinasabi. 'Di ba? Iba yung sinabi niya ng prayer rally doon sa Davao, iba din yung prayer rally niya na sinabi, binitawang salita doon sa Cebu. Kung sa Davao adik ang presidente daw natin, doon naman sa Cebu, sabi niya, mabait daw si President Marcos. Kaya nga hindi niya na maintindihan itong si former President Duterte. Kaya hinahayaan niya na. Pero ito yung malala guys. Kasi si VP Inday, 'di ba, caretaker ka, mantakin mo, tapos pasimuno ka sa mga rally. Tama ba 'yun? 'Di ba parang tinatarantado tayo ni Inday pero alam niyo naman itong si President Marcos, hindi niya to ginagawang big deal kasi we are living in a democratic country. So hinahayaan niya lang kung yan yung yung political will ni Sara na mag-rally siya, di hayaan siya ni President Marcos as long as itong ating presidente ginagawa ang dapat para sa ating bayan. So sabi niya wala akong sa mga nagrarally na yan as long as yung trabaho ginagawa ko. 'Di ba kasi I am not here for friends nor families. I am here for the people. Kasi I am elected official, president of the Philippines. So ang paglingkuran ko yung tao. Hindi naman ako inelect ng taong bayan para sa kaibigan ko. 'Di ba? I am pro-life, pro-people, pro-justice. 'Di ba? Yan po si President Marcos. 'Di ba? So sabi pa dito, kinakampihan ng mga Duterte si Pastor Kibuloy.
ang self-styled son of God na nahaharap sa mga kasong rape ng kanyang mga followers. Si Kibuloy ay may mga nakasampang kasong kriminal. I am sorry to say this dahil kaibigan ko si Digong, pero wala na bang delikadesa ang pamilyang Duterte? So yan po yung binitawang pinaka straightforward na banat ni Ramon Tulfo dito sa pamilyang Duterte. At hindi niya nabanggit guys no na si Sara Duterte is a victim of rape. 'Di ba? Biktima ng karahasan itong si Sara Duterte pero tinotolerate niya itong hindi tamang gawain, 'di ba? Biktima ka ng rape pero yung ginagawa ni Sara Duterte kumakampi sa allegedly rapist. So asaan yung hustisya doon? 'Di ba? If you are a victim survivor of rape, you have an advocacy, 'di ba? To uplift the rights, to give courage sa fellow women na katulad mo. Lalo pa ngayon, taon ng buwan ng kababaihan. Tapos ang ginagawa ni Sara Duterte na imbis na bigyan niya ng courage na mag-speak up itong mga kababaihan na sige wag kayong matakot, 'di ba? Nandito si VP nyo, ako yung magtatanggol sa inyo, 'di ba? Kasi victim rape survivor daw siya kuno. So kung victim survivor ka, dapat yung simpati mo sa mga na biktima ng rape, 'di ba? Hindi yung ganito yung ginagawa mo na, 'di ba? Dinadown mo yung kapwa mo mga babae. Ano yung pagkakasabi niya? Walang mga kredibilidad itong mga allegedly testimonies kasi nakatakip daw yung pagmumukha. Alam mo naman kung bakit nakatakip for the safety purposes na lamang ho, 'di ba? Kasi unang-una kinikasing, hinaharas, binabantaan ng buhay, 'di ba? Utak na lang sana Sara Duterte. Kaso anyway, yun na nga po guys, yun po yung nakakalungkot dito. Rape victim survivor siya, pero wala man lang siyang advocacy para i-uplift itong muka ng mga kababaihan. Wala man lang siyang courage, 'di ba, na ipagtanggol ang rights ng testimonies na allegedly ay victim survivor ng pang-aabuso and rape ni Apollo Kibuloy. So, 'di ba dapat sana meron siyang ads ngayon, 'di ba? Kung ako lang naman, 'di ba? Kung ako isang victim rape survivor and nasa highest position ako, magpapalagay ako ng ads na speak up for yourselves, 'di ba? Nandito si VP, 'di ba dapat ganoon sana? Kaso ang ginagawa ni Inday na instead na i-uplift niya ang karapatan ng mga kababaihan, ang ginagawa niya guys, dinadown niya pa. 'Di ba? Masasabi ba nating rape victim survivor ka kung yan yung ginagawa mo? 'Di ba? So anyway guys, yun po. Ito, yan, yung banat ni Ramon Tulfo na mainit-init pa sa pamilyang Duterte. Ang salitang delikadesa. So anyway, it's me again guys, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.